Uy, grabe, ang dami na nating ABT fry, oh. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Hanggang this weekend na lang ang ating Drip X Luffy version 2 sticker. So kung di ka pa nakakapag-checkout, ano pang hinihintay mo? Pakain muna tayo ng optimum betta fish sa mga betta natin dito sa Drip by Vinci. Nga pala, available na to sa TikTok shop namin, so check out mo na rin. Ang optimum betta pellets ang staple food ng aming mga betta dito sa Drip by Vinci. Ang gusto ko dito, meron kasi siyang balanced nutrition. So hindi na ako mag-aalala sa mga betta ko. Ito lang yung papakain natin sa kanila, perfect na. Naaalala nyo ba guys yung mga albino blue topaz natin dito sa ating Drip shallow tank? Kung napanood nyo yung mga video dati, nakita nyo na nanganak na yung mga female natin. Meron na naman ngang buntis never ending na silang nanganganak. Same dito sa ating 75 gallon PKBM tank ko, tingnan nyo, ang dami nating fry and naglalangoyan lang sila dito sa tank. Sobrang ganda nila, pop na pop yung color nila, as in, napakaganda rin ng mga nilagay nating plants dyan na super standout. Pag nakita ko na medyo malapit na mga anak yung ating ABT Fem, nilalagay ko na siya dito sa aking plant holding tank and makikita nyo dito na napakadaming fry. Diyan na sila nag-aanakan. Niiwan ko lang yung mga buntis nating female dito, tapos natural na silang nanganganak dito sa tank na to. This tank is super well fed, so hindi ko inaalala na magkakainan ng fry dito sa aking plant holding tank. Maiba lang tayo, ito na pala yung progress nung ating ambulya na tinanim natin dati. Makikita nyo na may mga bagong fry na naman na nakatago dun sa ating mga dahon. Nakita mo rin yung growth ng ambulya, so alam natin na gumagana talaga ang ating plant light. So napakaganda, I hope na humaba pa sila. Nagpe-prepare na ako ng tank katabi ng aking mga neon green longfin danyos and ire-refill ko lang to. Lakasan lang natin ng konti yung tubig para mas mabilis mapuno. Buksan na rin natin tong sa danyos kasi medyo bumababa na yung water level nila. Dapat hanggang dito yung water level. Yung aerator pala natin dito ay inspired ng Cartemar. Kita nyo sobrang lakas talaga. And kahit na overstock sila dito sa isang 5 gallon tank, walang namamatay, walang nagkakasakit. Perfect. It's been a while na hinayaan ko lang tong tank na to. Nilagyan ko siya ng mga plants na hindi galing dito sa Drip dati. So nagkaroon ng mga pond snails. So ang gagawin ko ay ilalagyan ko ng assassin snails dito. No rush naman para sa mga assassin snails. May isa akong nakita dito na gumagapang-gapang lang sa glass ng aking 75 gallon tank. Ito na lang yung huhulihin ko. Ayan, para madali. Isa lang muna ilalagay natin. Shoot lang natin yan. Pag napuno na ang ating tank, lilipat lang natin yung ating mga guppy. Kuha lang tayo ng tubig dito sa ating plant holding tank and ilalagay natin dito sa ating display tank. May nahuli na akong fry isa para makita natin ng maayos yung ating mga ABT fry. Simulan na natin hulihin ang ating mga ABT fry. Medyo iba-iba yung sizes nila pero yung mga ganyang kalaki, yan na yung huhulihin natin. Mga medyo maliliit pa, iiwan natin dito sa ating plant holding tank para mas mabilis silang lumaki. Nahuli ko na silang lahat. Ang natira na lang dito ay yung mga female and yung mga maliliit na fry, yung mga halos kakapanganak lang, yung mga few days old pa lang. Ito yung mga nahuli kong albino blue topaz, napakadami nila. O yung maliliit dito, tatanggalin ko pa, tapos iiwan ko yung medyo malalaki. So yung mga ganito kaliliit, yung mga tinatanggal ko. Ilipat ko lang sila dito sa maliit na measuring cup, tapos babalik ko yan dun sa plant holding tank natin. Na-sort out ko na sila and ibabalik ko na dito sa tank yung mga medyo maliliit pa. Ayan. Tapos ito namang medyo malalaki na ay ilalagay natin dito sa ating 5 gallon tank. Bubuhos lang natin to dito sa isang tank para masala na natin yung mga isda lang. After that, ilalagay na natin ang ating mga guppies dito sa 5 gallon tank. So, ayan na sila. Ayan na ang ating mga albino blue topaz. Oh my God, ang dami. May nakita na akong kal. Ito na po ang ating mga albino blue topaz. So, as early as now ay magkakal na ako dun sa mga una kong makikita. Tulad nung isang malaking yon, may pattern siya. So, ang ABT wala namang pattern. So, ikakal natin yan. Ito na siya. So, kukunin lang natin siya. Siyempre, ilalagay natin dito sa ating drip call tank. Ayan. So, kasama niya yung mga ibang isda. So, itong mga fry na to ay bubugbugin natin ng live brine shrimp. Yan talaga yung pinaka-highly recommended na pinapakain. Dito, meron tayong moina culture. Pwede rin natin pakain yan. Tapos, gagawa ko ng mixture ng dried daft niya. Gagawin kong powder form. Try ko haluan ng dried brine shrimp. Tapos, dried tubifex worms. Napakagandang combination. Pag naging medyo parang powder form siya or medyo mukhang fry mash, papakain natin dito lahat yun. Soon, hopefully, ay mapuno na natin itong ating drip shallow tank ng napakaraming ABT or albino blue topaz. Kayo, anong favorite guppy nyo?